So kung napapansin po ninyo again, katulad ng sinabi ko po last week, yung word na holiness, ano na yan eh, parang kapag binanggit mo yung religion, automatic nandun din yung idea ng holiness. Kaya parang it's too given naman na if pag-uusapan pa natin. Gayunpaman, it's a very important topic kasi yun nga eh, holiness is not just about a set of rules na sinusunod natin. Na meron kang commandment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para kung nasusunod ko ito, I am obedient. No? Anong sabi nung Pharisees nung time ni Jesus Christ? Thank you Lord. Salamat, nakakasunod ako sa mga utos mo. Salamat na nakakapag-ayuno ako. Salamat na ako ay nakakapagbigay ng aking ikapo. Ayan. Pero nung isa, yung nanalangin na sumunod, anong sabi nung Republican tuloy. Sabi nung publikano, yung tax collector, sabi niya ganon, kinabog-kabog niya lang dibdib niya, nakayuko siya, sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako na isang makasalanan. Anong sabi ni Jesus Christ? Tinanong niya yung mga tao. Sabi niya ganon, sa tingin niyo, kaninong panalangin ang dininig ng Diyos? So, holiness, again, is not just obeying certain rules. It's about relationship. It's about reflecting the image of Jesus Christ, reflecting the image of our God dito sa mundo na ayaw sa Kanya. Alright? Kaya yung dinefine natin yung word na holiness na holiness means set apart, consecrated, declared to be sacred for the master's use. Ay, napakaganda ng mga kanta natin mula kanina. Okay? Let's start sa ating pong pag-uusapan ngayong araw, okay, sa illustration ulit na ito. Ayan. Sino dito yung mga mahilig sa computer? Or gusto ng computer? Ayan, syempre sinakail, ano? Mahilig sa computer. Ewan ko kung ano computer setup ang pangarap ninyo. Una-una kong setup na computer, elementary din. Mga grade 6 ata, grade 5. Ganon, alala. Kasi enjoy talaga magbuo. Ngayon magaganda yung mga mga CPU kasi hindi ka na nakukuryente. Nung panahon nung bata ako, nakukuryente ka habang binubuo mo eh. Alam mo na nakasaksak na, hindi pa nakabukas. Ano? And imagine nyo na nabuo mo na yung pangarap mo at napakaganda na gaming setup. Gaming setup yung pinakamataas no? Nabuo mo na siya. Kaso nga lang, imagine nyo ito, na yung computer na napakaganda na ito, yun pala ay infected. Okay? Infected siya. Mataas naman, ang ganda ng forma, yung CPU mismo, yung system unit mo mismo, sandamukal yung ilaw-ilaw, ang ganda-ganda. Kaso nga lang, may malware. So the machine looks fine on the outside, but the virus inside makes it slow and redirects it to harmful sites. Na may napindot kang isa, o kaya may email na nasend sa'yo, tapos na-click mo yon. Ngayon, may kung ano nagpa-pop up, kung saan-saan ka napupunta, nare-redirect ka kung saan-saan, kung ano nangyayari sa mo. And eventually, ano mangyayari sa computer mo? It will crash. Kasi napasukan na ng kuno anong mga basura. Okay? Kung ikukumpara natin sa sarili po natin yan, parang tayo rin po, our minds can be the same. Bakit? Papaano? Outwardly, we may appear okay. Maganda forma, siguro parang maayos kung every once in a while lang tayo nagkikita. We may appear okay. Kaso nga lang, but when our thought life is corrupted by worldly influences, napasukan na ng kuno anong basura yung ating isipan, ano mangyayari? It will control our behavior and destiny. Yun po talaga naturally yung mangyayari. If we let the world define and mold us. Okay? Kaya gano'n na lang po ka-importante. Na last week pinag-usapan natin, sinimulan natin yung ating bagong series na ito na we as Christians are called to become holy. Anong sabi ng 1 Peter? Be ye holy for I am holy. Tinatawag po tayo ng Panginoon and we started with it na we cannot be holy ourselves sa sarili nating kakayanan. Di natin talaga kaya. And we praise God because we have our source, our basis, our strength of holiness. Nagiging posible lamang po siya kung tayo po ay nasa Diyos. Kaya importante yung sinabi niya doon na I am the Lord your God. Yung sinabi sa Leviticus, I am the Lord your God. Yun yung pinaghuhugutan natin. But it's not magic mga kapatid na, naging Christian ako tapos yung thought life ko nag-change na. It's not an overnight thing. Okay? It's something na progressive, patuloy na tinatrabaho sa atin ng Panginoon para yung mind na dati hindi maganda magkakaroon ng pagbabago. So ngayon po yung pag-uusapan natin, okay, na sinulat naman ni Paul, last week sinulat ni Peter, ipapakita sa atin ni Apostle Paul kung paano na yung holiness ay ipinamumuhay. Natural. Alright? And it begins in the mind and flows into our behavior. Begins in the mind, tapos dadaloy po sa ating mga pag-uugali. So yes,
Hindi tayo naliligtas sa mabuting gawa. Okay? Hindi ka naliligtas dahil sa mabait ka. But bilang mananampalataya, dahil na pinapalitan ng Diyos yung ating isip, dapat nagkakaroon ng pagbabago sa buhay. Ayan po yung pag-uusapan po natin ngayon. Kaya pamagat po ng ating pag-uusapan ay the 4-step movement of holiness. Parang networking Okay, the 4-step movement of holiness. Pray muna tayo. Panginoon, muli kami po yung nagpapakumbaba sa inyo ngayong umaga na ito. Ano man maaaring maging hadlang sa aming pagkukwentuhan, ay kayo po ang siyang magwaksi. At nawa Panginoon Diyos ay ang buong tuon ng mga kapatid na nandito ngayon, maging mga nasa online, ay nasa inyong puso, nasa inyong isip. At nawa Panginoon Diyos, kumilos kayo, kumausap kayo sa amin sa kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu mula sa nagsasalita hanggang sa mga tagapakinig upang ang aming buhay ay maging buhay na alay para sa inyong kalawalatian sa kapakinabangan ng madami sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Alright, let's start po, no? First, 4 na S. Yan, 4 na S. Una po, how do we do this 4-step movement? Okay? First is yung tinatawag natin na surrender or relinquish. So we need to surrender our bodies. Anong sabi po dun sa Romans chapter 12 sa verse 1? Ang sabi doon, therefore, ginamit ko yung CSB para hindi yung iba kasi memorize na natin yung sa King James So pinalitan ko lang ng konti. Pero ito yung sabi doon, therefore, brethren, brothers and sisters, in view of the mercies of God, sabi ni Paul, I beseech you, pinapakiusap ko sa inyo, I urge you to present your bodies. Okay? Present your bodies. You surrender yourselves as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your reasonable, logical, this is your true worship. So, ano sinasabi sa atin ni Paul? Na ano yon? Na i-present natin yung ating mga sarili as living sacrifices. Ano napansin nyo kaagad dito, nung sinabi ni Paul dito na living sacrifices? Actually, this is a temple language. This is a temple language. Paano ang temple language? Kasi may word na sacrifice. May word na sacrifice. So, ang nangyayari po dito, noong unang panahon, okay, anong booklet ito? Anong letter? Letter to the Romans. Okay, so kung letter to the Romans, ang kausap na dito, sabi siguro natin, teka lang, kung letter for the Romans, ito yung kausap niya mga hentil kagaya natin. Kaso nga lang, obviously, kung papansin niyo yung behavior ng writing ni Paul, yung paraan na pagkakasulat niya dito, mga mananampalataya na. Okay? So it's possible na yung kausap ni Paul is both for the Jew or for the Hebrew and for the Gentiles. For the Hebrew and for the Gentiles. Question, yung Hebrew ba, yung temple worship nila, merong idea ng sacrifice? Obviously, yes. How about the pagans? Sa madaling salita, in any culture, when you're going to talk, when you're going to use a temple language, kung merong idea ng sacrifice, magigets ito ng lahat. Pero anong difference lang? Ang difference lang sa Gentiles or sa mga pagans, kailangan nila mag-sacrifice para yung Diyos nila matuwa sa kanila. 'Di ba? Kaya sa Norse mythology, kung gusto nilang makaalis sa, for example, may nangyayaring bagyo, sa gitna sila ng dagat, pwede silang mag-sacrifice na kasama nila, literal, papatayin. Para daw matanggal yung galit ng Diyos nila. Sa atin baliktad, yung Diyos natin yung nakatawang tao, bumaba dito sa lupa, took the form of a servant, para lang nasa ganun, siya mismo yung sacrifice. Di ba? So gets ng lahat, whether you are a Hebrew or a Gentile, a pagan, okay, you understand temple language. The only difference na nangyayari po dito ay ngayon, bilang mananampalataya, hindi lang kayo mag-worship sa temple. Hindi lang kayo mag-worship sa isang lugar. Rather, it's going to be an ongoing worship. You worship not only on Sundays, beyond Sundays. Ang worship natin, Monday to Saturday, lagi natin sinasabi. At yung worship natin, hindi lang nasa lugar din ng tinatawag natin church. Ay, pupunta ako ng church, mag-worship ako. Pupunta ako ng synagogue, mag-worship ako. Pupunta ako ng temple, mag-worship ako. Naging iba na po yung game natin ngayon. Bakit? Let's observe yung whether Hebrew or Gentile, paano nila ginagawa ba yung kanilang worship? Okay? Ang difference natin ngayon, this is dead versus living. How? Dati nga, katulad na nabanggit na natin kanina, para makapag-worship ka sa temple, magsasacrifice ka. May papatayin ka. Okay? Para maging acceptable yung worship. Ngayon, ang acceptable worship, buhay. Kasi hindi na kinakailangan ng papatayin. Ang nire-require na ng Diyos ngayon, yung buhay mismo. Na yung buhay mo na yan, ayun yung mismong pang-worship yung gagamitin. Again, before, kailangan patayin para maging acceptable ang worship. Ngayon, kailangan yung buhay mo, yung buhay na yan, yung gagamitin para sa pagsamba. Secondly, it's not an animal worship. Okay? Or pang-worship ay animal. Kasi
yung sa temple worship or sa temple worship, papatay ka ng baka, ng kambing, ng tupa, or ng turtle dove para nang sa ganun ay maging acceptable yung worship. This time, ang sabi ni Paul, human ang kailangan. Tao na yung hinahanap ng Diyos. Hindi sabi ng Panginoon sa mga prophecies, okay, hindi ako naghahanap ng alay na hayop. Sawang-sawa na nga ako sa mga dugo. Okay? And this time, kinlaro po ni Apostol Pablo na kung saan ang hinahanap ng Diyos, hindi yung mismo hayop, sa totoo lang. Ang hinahanap ng Diyos yung tao, ikaw mismo. Kaya mga kapatid, when you come here to worship, when you go to your work, when you go to your school, as that is part of your worship, mga kapatid, okay, nakaset na dapat yung mind natin na ito yung pangsamba ko. Hindi ka pupunta dito biglang may mode ka ng worship. Hindi ka pupunta ng conference na mga seminar na may pag-uusapan ng Diyos and then may mode ka. Alright? Anywhere, anytime. It's a lifestyle. Okay? Thirdly, this is an external versus internal. How? Dati kinakailangan ipakita mo yung papatayin. Kailangan ipakita yung dugo. Kailangan isabo yung dugo doon sa may tabernacle, sa may loob, sa may altar. Kailangan mo isabo yung dugo. Dati kailangan ceremonial, kailangan nakikita. Ano na ngayon? Sa puso na. Sa puso na ang usapan. Kaya hindi porket na, of course, we want everyone to dress properly. Okay, kasama yun sa worship natin. We want everyone to be presentable. Literal na presenting your bodies. But more than the literal or the external na ipapakita natin yung ating mga sarili as presentable before God, most importantly, yung ating mga puso. Yung ating mga isip. Ano? Kaya, ewan ko kung anong ginagawa nyo. Meron ba kayong parang ritual para to prepare yourself to worship? Ang nagturo sa akin nito si Pastor Frank, nung nakasama ko siya sa Bohol, nung first time namin magkita-kita. So siya nag-introduce sa akin nung ilang mga Bible apps na meron na ako ngayon. Sabi niya sa akin, Pastor Mike, sabi niya gano'n, na nakikinig daw siya ng mga sermon bago pa siya mag-sermon. Okay. So parang yung Sunday na yun, nakaset na yung mood niya. O kaya makikinig na siya ng Bible reading, mga ganyan, worship songs. Okay. So naging gano'n na yung umaga. Hindi na ako nag-play kasi si Hannah na yung nag-play ng umaga. Makikinig namin ng sermon, makikinig ng mga worship songs. Kasi you want to set your heart. The reason na kumakanta tayo, o nga pala the reason na kumakanta tayo as part of worship natin, bago tayo mapunta sa sermon, okay, yung awit na yun, sineset mo na yung heart mo. Kaya yung Psalms, sa Tagalog, awit. Samba mo yun, praise mo yun sa Panginoon. Kaya maingay na yung lungs natin, nilalabas natin yung hangin natin kasi nagsasamba tayo sa Panginoon. We mean the words. More than the external, the internal. Okay? Kung kaya ngayon, kung susumahin natin, it is connected to Christ's ultimate sacrifice. Where are we able to worship Him? Bakit tayo hindi na kailangan ng patayin? Hindi na kinakailangan ng hayop? Ano? Bakit hindi na kinakailangan yung external? Kasi si Jesus Christ, finulfill na yung need na yon. Kaya ngayon, mas hinahanap na ng Diyos yung totoong worship. Anong sabi ng John chapter 4? Siguro, iba sa inyo, madalas nakukuto. We worship our God in spirit and in truth. Anong sabi ni Jesus doon sa Samaritan woman? Darating yung time na hindi na ang mga Samaritana hindi na mag-worship sa bundok, doon sila nag-worship. Darating yung time na yung mga Hebrew ay hindi na mag-worship sa temple. Ang sabi ni Jesus Christ, they will worship Him in spirit and in truth. And so we come here, we worship God in spirit and in truth. Ano ho? Yung everyday life natin. So, kinakailangan, pupunta pa lang kayo dito, nakaset na yung heart and mind, I will worship God in spirit and in truth. Hindi ko alam kung how you face your Sunday. Okay, hindi ko alam kung paano. Pero alam nyo, lalo na nung bago akong Christian, parang isa sa mga nilulook forward ko talaga yung Sunday. Sobrang looking forward ako ng Sunday. Alam nyo, at hindi ako pastor nun sobrang dami ko pa kalokohan sa buhay nun, pero talagang excited ako. Tapos dahil hindi ko alam kung saan kami church ang pupunta nung naging kaibigan kong pastor sa Bohol, doon ako talagang mas lalong nataniman na mabuti. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Lahat ng church na pupuntahan namin, excited ako. Tapos pag uwi ko, iniisip ko, tama kaya yun normal eh. Oh, yun. Normal yun. Okay yun, walang problema yun. Pero excited ako, bakit? Kasi yung buong linggo ko, ano lang pinagagawa ko sa buhay ko, then finally Sunday, something very important. Di ko naman alam nung papastor ako eh. Nag-Bible school ako, pangarap ko lang naman talaga matuto. Kasi para hindi lang ako Sunday nag-worship. Yun yung dahilan ko bakit gusto ko matuto ng Bible. Para nang sa ganun, every time and anytime, pag naman kukwentuhan kami ng Diyos, hindi ako ignorante sa Kanya. And I'm very excited. No? Talaga masaya ako. Bakit gusto ko mag-attend ng conference, gusto ko mag-attend ng seminar, yung mga bagay na yun? Kasi I want to know my God. I want to know my Savior.
And that's my ultimate worship because He is the ultimate sacrifice. Talaga naman, napakasalamat sa Panginoon na ganito yung kalagayan natin, napakadali. Pero sa iba, kahit na maayos yung kalagayan nila, mahirap sa kanila i-exercise yung faith. Very quickly, if you're taking notes, gawin nyo na lang parang table. Okay? Let's compare Old Testament Hebrew worship in comparison sa New Covenant. Okay? Worship na sinasabi sa Romans 12. Okay, first, alright, Old Testament worship, it's centered on a place, which is the temple in Jerusalem. Sa iba, it's a synagogue. A New Covenant worship natin, anong sabi ng Panginoon? Ito na yung temple. Dati, ang temple, certain place. Ngayon, it's the person. So, kaya nga lagi natin sinasabi na ito, na when you go out, you are bringing the church with you. Because you are the church. Pag kinakanta tuwing May and June, alam niyo kung ano meron sa May and June? By Hebrew feast, that is the Feast of Harvest. At alam niyo po kung ano nangyari sa Feast of Harvest? Pentecost. Ano nangyari sa Pentecost? Birth ng church. Okay? We are His church. The Old Testament worship, kinakailangan ng tagapamagitan. Sino? Pari. Kinakailangan mo ng pari, kinakailangan mo ng Levi, kinakailangan mo ng galing sa lahi ni Aaron para makaabot yung sacrifice mo, makaabot ang worship mo sa Diyos. Ngayong New Testament, New Covenant worship, ano nang ginagawa natin? Ay naku, basahin yung Hebrews. Napakaganda talaga ng Hebrews. Kung titignan niyo yung lifestyle of worship, napakaganda ng Hebrews. Kasi kinonect yung Old Testament sa New Testament dyan eh. At pinaliwanag si Jesus Christ how we can go boldly sa throne ng Diyos. Alright? Ang sabi ng Hebrews 10, we have direct access to God. We do not need a mediator na pare. Because sabi ng 1 Timothy 2:5, ano yon? We have one mediator between man and God, the man Christ Jesus. Yan ay tagapamagitan na kay direct na. Okay? Old Testament worship, paano ginagawa? Animal sacrifice. Kinakailangan maibuo sa dugo. New Testament worship, tapos na yung once and for all. Hebrews 9:22. Okay, tapos na yung blood of Jesus Christ, sapat na payment. And so for us, as temples, as living temples, moving temples, tayo na po yung living sacrifice na kinakailangan pumatay. Old Testament, it was ritualistic and external, katulad na nabanggit natin kanina. Okay? Kinakailangan nakikita panlabas, physical actions. Okay? Ceremonial. Ngayon, relational and internal. Makikita yung worship natin, alam nyo ba paano? How we have relationships. Kaya tayo po bilang mananampalataya, we are not created for isolation. Okay? Hindi na, nagiging mas banal ako pag ako lang mag-isa, hindi ako magkasala. No. We are not for isolation. We are made for, to become part of a community, of a tribe. Okay, of this Christian tribe. Alright? And lastly, right, sa Old Testament, it's a means of atonement. Kaya kinakailangan mo ng sacrifice kasi atonement para sa kabayaran para sa mga kasalanan mo. Okay? Pero ngayon New Testament, ano na? We do not do that, alright, para lang makapunta sa langit. We do not atone for our sins. Tinapos na ni Jesus Christ, we are simply responding to grace. Your reason for worship, your reason for obedience, okay, it's all because we respond to God's grace. Ito yung ginawa ng Diyos. Alam nyo, as much as I want to talk about the holiness of God, and that's a very, very beautiful topic, siguro series din yun, talking about the holiness of God, talagang mahihiya ka sa sarili mo. I'll give you an example. Si Isaiah. Isaiah 6. Nung nakaharap niya ang Diyos, anong response ni Isaiah? Woe is me, for I have unclean lips. Nung nakita niya yung presence ng Diyos, nasaksihan niya kung sino ang Diyos, sabi niya, teka lang, para nakakaya, kadiri ako masyado. Peter, nung finally na-realize na ang Messiah ay si Jesus talaga, anong response ni Peter? Umalis ka sa harapan ko, Panginoon, kasi madumi ako. When we finally understand a glimpse of God's holiness, mahihiya ka sa sarili mo. Lahat nung nakaharap ang Diyos, nandiri sila sa sarili nila kasi nakita nila yung purity, yung holiness ng Panginoon. And so today, why do we worship? Why do we obey? Kasi nagre-respond tayo na ito ang Diyos ko, na grabe siya, hindi ako karapat-dapat, but He died for me. He made a way for all my sins to be forgiven. Para ako ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. It's simply a response.
Okay? Tamang response dahil kung sino ang Diyos. Kaya nagkakaroon ng shift, nagkakaroon ng transition. Lalo na nung tayo ay naging mga mananampalataya na, nagkakaroon tayo ng transition from a ceremonial act na ginagawa lang natin in a specific place. Nagtransition tayo saan? To a continuous state na pinamumuhay na natin sa mundo. Dati sa isang lugar lang, ngayon nasa mundo na po tayo. Okay? We are in the world but not of the world. We are in the world but not of the world. Sobrang magkaiba po yun. Okay? So here's a picture of surrender. Okay? Ano sabi dyan? A soldier doesn't give half his body to the commander. Nung sabi siya, I'm going to serve my country. Yung mga tumawag sa sagot ni Uncle Sam. Ano sabi dyan? A soldier doesn't give half of his body to the commander. His whole self is under authority. Kaya when you make that covenant with God, that new covenant with God, alam niyo kung ano nangyayari? Lord, you're my authority, you're my final authority, and I submit to your will. Okay? The reason that it's hard for us to submit to His will, because first of all, we do not know Him. Okay? So, holiness is not a Sunday outfit, but a daily lifestyle. Number 2. Okay, ano yung una? Surrender. Okay? Pangalawa, para itong stop, look, and listen. Okay? Pangalawa, stop. We stop the mold. Kita niyo ito, may mold. Hindi itong mold na ito. Yung hubog. Okay? We stop the mold. We resist worldly pleasures. Para may alarm. Okay. First part ng verse 2 ng Romans 12. Ano sabi doon? Do not be conformed to this world or to this age, to this culture, to this society. Huwag kayong gagaya sa kanila. Huwag nyo silang kokopyahin. Okay? Ayun yung pinaka-message natin ng Panginoon. Nung sinabi dyan na do not be conformed, ang pinaka-ibig sabihin dyan para sa atin is don't be pressed into the world's mold. Okay? Kung paano yung pagkahubog ng mundo, dapat iba tayo dyan. Yan. Okay? Hindi tayo gagaya na lang parati. Kailangan magiging different tayo. Different in a good way, not in a weird way. Alright? Kung weird ka, okay lang yun. Kung weird ka in a good way. Okay? So, paano ba yung molding ng mundo natin ngayon, ng society natin, ng culture ngayon? Yung tinatawag na consumerism. Ano yung consumerism? Okay? Pag sinabi consumerism, it is the preservation, the protection, the promotion for the consumer. Ang pinaka-target ng consumerism principle or ideology is, ganito, ang focus, maibigay yung gusto. Yun na yun. Kaya the idea or the ideology of consumerism is immaturity. Bakit ko sinabi immaturity? Basta gusto ko, bigay mo sa akin. Saan mo maririnig yun? Sa bata. Pero mo 30 anyos ka na, 40 ka na, 50 ka na, gusto ko yung basta yun ang gusto ko. Ano ka, sanggol? Diba? That's the world, ayun yung mold ng mundo po natin ngayon. Gusto, ikaw ang masunod. Ha? Ano yung molding ng mundo natin ngayon? Sexual freedom. Diba? Alam mo, minsan nakakainis talaga yung idea na gusto nila ng abortion pero ayaw nila ng bata. Diba? Gusto nila ng abortion tapos, gusto nila ng sex pero ayaw nila yung bata. That's irresponsibility. Ha? Whatever we do, any idea has consequences. Okay? So we are free to do whatever we want, but we are not free of all consequences. Okay? Sexual freedom, ang promotion yan is irresponsibility. Okay? Paano yung molding ng mundo natin ngayon? Yan. Yung mga napag-usapan natin nung previous series. Yung tinatawag na relativism. Okay? Your truth, which is, subjective lagi. Laging depende sa, sa speaker. Depende sa gustong makaramdam. Alright? And then lastly, yung tinatawag na yung binabanggit ko, ang term ko dyan is the worship of self. Yung self-first culture. Yan. Kaya obviously, it's a selfish ideology. Okay? Laging me first. What's in it for me? Ganyan yung mundo natin ngayon. Sabi ng isang philosopher nga, if you want to grow, get out of social media. If you want to grow, get out of social media. Kasi sobrang dami. Ito yung imomold ka niya to these things. If you are not careful, imomold ka niya dito. Consumerism, ideology of sexual freedom, sex dito, sex doon, pero walang commitments. Okay? Your truth relativism,
Self-first culture. Ayun yung ginagawa sa atin ngayon. So now, the question is, alright, sinabi ko pa lang, isa pa lang. Social media pa lang, isa sa mga paraan. Entertainment, relationships. Diyan pumapasok actually. Now, how can we be smart? Paano pa tayo maging marunong? Paano tayo magiging wise as serpent, harmless as doves? Paano natin mababantayan yung ating mga sarili if we are being molded by the world today? Okay. Nagbigay na sa atin ng Diyos ng prinsipyo. 1 John chapter 2. Ano yan? Yung tatlong bagay na yan. Sabi ni Jesus, sabi ni John the Beloved, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Okay? Love not the world, the things of the world. If you love this world, you do not love the Father. Okay? Then 16. For everything in the world, ano yung tatlong bagay na nasa mundo daw? Ito yung, ang tawag ko dyan is, entry point. Yan ang entry point ng mundo. Okay, kung paano tayo ma-mold. Ito yung tatlong devices. Alright? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Okay? Yung covetousness is not of the Father but is from the world. Subukan natin dahan-dahanin. Okay. Una, yung lust of the flesh. It's about fulfilling appetites. Okay, ano sabi dyan? This refers to the craving to satisfy our physical and sensual desires labas sa kalooban ng Diyos. Let me be clear. Sex is a gift from God. Okay? Sex is a gift from God within or inside the principle of marriage. Okay? Ako, first of all, I'll be honest, na hindi mali ang view ko dyan noon. Pero now, as Christians, as believers, and if we are really disciples of our God, we change that view. Okay? We change that view. And so, ngayon, we do not just satisfy your physical and sensual desires. Na kailangan matapos ito. Alam nyo ba, karamihan na nangyayari mo dyan, after you fulfill your desires, your fleshly desires, alam nyo yung susunod na mangyayari? Shame. Bigla ka makakaramdam ng shame. But this is wrong, especially if you're a believer, if you're a follower of God. Because you know that you are fulfilling the lust of the flesh. You are fulfilling your appetite. Okay? Ang focus nito is yung immediate. Okay? Yung immediate gratification. I need to feel good. Anong example ng mga bagay na immediate gratification? Alam nyo kung ano? Okay, sabi na nila TikTok. TikTok yun. Instant gratification actually. Kaya yung shorts tsaka reels, instant gratification. And kagaya na nabanggit na natin before, drugs. Cocaine, shabu, sobrang bilis nun. Instant, yung hash, ano ba mga alam? Okay? Yan, mabilis yan. Kaya parang drugs po yung lust of the flesh. Once you get it. And once you become addicted to certain things, okay, ang hirap makawala, nagiging preso ka talaga. No? So the temptation is to elevate our appetites over our spirit. You disregard your spiritual life, you disregard the things of God, ang mas gusto mo ay yung appetites mo. And by the very word appetite, okay, it starts with something small. Then ang sabi ng salita ng Diyos, yung maliit na kasalanan na yan, manganganak. Palaki ng palaki. Sabi ng isang African preacher, sabi niya, sin will bring you to places you never planned to go. Sin will bring you to places you never planned to go. So ano itong mga ito? Mga very obvious kaagad. Gluttony. Okay? Pansin niyo, isa ako dyan eh. Di naman halata, pero yung, di ba, pansin niyo yung sa mga ano rin ngayon, again, social media, alam niyo, kaya yung mga, kahit yung mga shorts tsaka reels, di ba, may mga food, may mukbang, tapos, tawag mo dito, tinetempt ka, punta ka ng ganito lugar, biro, pupunta ka na pagkalayo-layong lugar for the sake of food, pipila ka, that's gluttony. Yung discipline. Binge watching. May niraguluhan ako nung isang youth group nung nag-speak ako sa kanila, ang nakalagay doon sa last episode. One last episode. Diba? Nakaka-addict talaga ang mahirap talaga eh. Kaya kailangan ng discipline din. Okay? You discipline that appetite. Okay? Pornography. Okay. And na-curious ako kasi alam nyo pala, yung word na pornography, yung etymology niya, pinanggalingan na word, yung Greek word na porneia. Pag binasa niyo yung 1 Corinthians 6:18 and Galatians 5:19, yan din yung ginamit dyan na word porneia. Kala ko ba walang word na pornography sa Bible? Yung porneia, ang English words na ginamit is sexual immorality.
Okay? Note yun na lang yan. 1 Corinthians 6:18, Galatians 5:19. Yung Greek word is porneia. Ang English word na ginamit, sexual immorality, fornication, adultery. Okay? Sexual desires. And ito nga yung tinatawag natin na self-first culture, yung comfort seeking. Isa sa mga lust of the flesh ngayon, alam nyo kung ano? Ayaw mo ng problema, gusto mo lang ng comfort. Okay? So, that's also a part ng entry point ng pag-mold sa atin ng mundo. May isang apologist, okay, sabi niya nga ganun, na-realize ko rin ito, sabi niya ganun na, pati daw ngayon yung vacation, it's a form. Now, let me be clear, eating food is not a sin. Watching movies, hindi sin yan, nagiging maingat. Pornography, sin talaga, wala ka magagawa dyan. Sexual immorality yan. Comfort is not a sin. Vacation is a sin. But, without discipline, at ito na lang hinahanap mo, yung word na escapism, okay? Tinatakasan mo, gusto mong takasan yung problema, it's not a form of rest, it's a form of escape. Doon siya nagiging mali. It's a form ng lust of the flesh. Secondly, ano yun? Lust of the eyes. This is the desire to have what you see. Konektado lahat, no? Okay. It's about possessing things or people. Yes. Okay, it's about possessing things or people that are visually appealing, sparking envy. Oh, pag meron ko ito, maiinggit sila. Okay, covetousness and materialism. Okay, that's the lust of the eyes. Kaya yung mata, anong sabi nung pambatang kanta? Be careful, little eyes, what you see. So, for the Father up above is looking down in love. So, be careful, little eyes, what you see. Sa akin, sakto, little eyes lang talaga. Okay. So, we need to be careful. Okay? Na, ito ba, gusto ko lang to kasi para masatisfy ako. Konektado sa lust of the flesh. Alright? Okay? It's a temptation of the imagination. Yeah. Okay? Pinapangarap mo siya. Hindi lang siya pangarap na ginugol mo. Pangarap siya in a sense na mali siyang klaseng desire. At pinapangarap mo. Ito yung mga examples. Alright? Instagram envy. Ha? Kaya painggitan ngayon sa Instagram. Naalala niyo yung mga kinote natin na survey or statistics? Sa lalaki, young age na lalaki, mas focus sa violence. Yung sa mga babae, nakafocus saan? Yan. Okay? Para magkainggit-inggitan. Okay? Kaya may tinatawag na Instagram envy. Kailangan na-update yung mga tao. You want people to be envious of you. Ikaw rin naman gusto mo mainggit ka lalo. Gusto ko rin yan. Okay? Pag nakakita ka ba nakipaglamay, gusto mo din yon? Kita, gusto ko ako rin may kabaong. Ba't sila lang meron? Okay? Ano yung pangalawa? Compulsive online shopping. Sabi ni Kuya Prang sa akin, dami nakalagay sa cart, bro. Nilalagay ko na lang doon kasi para hindi ko siya mabili. Pero at the same time, hindi. That is also fulfilling the lust of the eyes. Minsan, kahit di mo naman kailangan, pansin mo, di ba? Porket naka-sale, 50% off. Di mo alam kung ano yung 50%. Basta 50% off, bibili mo kasi naka 50% off. Buy one, take one. Ano ba yung buy one, take one? Ay, basta sayang ito. Compulsive online shopping. Ay, nakakita ko nito kay artistang ganito. Ako rin, yung makeup niya ganito eh. Magbuka akong artista niyan. Visual lust. Paano yung visual lust? Okay? Ito yung definition niyan. Tinitingnan mo yung tao, pero para sa harap mo, nahubaran na. Okay? You need to be careful. Lahat ng binabrowse mo. Ano yung mga napag-aralan natin noong nakaraan? Bantayan mo what you follow. Bantayan mo kung ano yung mga bagay na saan ka nag-engage or nagre-react. Okay? Para nang sa ganun, mabantayan mo yung sarili mo. O pag nakita mo yung page or yung ano na yan na nagpo-promote ng hindi mabuting bagay, unfollow mo, i-report mo pa. Okay? You need to be careful. Be careful, little eyes, what you see. Okay? And keeping up with the Joneses. Sino nakakala ng movie na yan? Keeping up with the Joneses. Okay? Kasi yung mag-asawang Joneses, alright, ano sila, kumbaga parang super couple. Yan. So ngayon, lahat ng mayroon sila, gusto mo i-targetin mo rin na ikaw rin magkaroon ng ganun lahat. So yung image nila, gusto mo image mo din. See? Alright? But again, lahat nung lust lang. Acquisitions. Okay? Then lastly, pride of life. Pride of possessions. Okay? Yung ambition. Kakonekta yung lahat. Appetite, acquisition, ambition. Okay? Ano sabi dyan? This is the most subtle and dangerous. Bakit? Okay. It's the arrogant ambition of self, the desire to be important, in control, and independent of God. Ito. Alam niyo kung paano tayo didiligan ng mundo nito?
Gusto natin laging yun nga, titles natin, gusto natin respetado tayo ng mga tao, gusto natin na tayo yung pinapakinggan, gusto natin na alam ng mga tao yung mga bagay tungkol sa atin. Okay, the desire to be important, in control, and independent of God. Yung pagiging manipulative, that is pride of life. Okay, gusto mo na yung mga tao ma-impress sa'yo, that is pride of life. Very ambitious. Okay, yung very important sa'yo, yung sinasabi ng mga tao, kung anong opinion ng mga tao sa'yo. Okay, that's pride of life. Gusto mo yung ibang mga tao, aapakan mo, okay, sisiraan mo, if you get the opportunity to talk bad against them, that is pride of life. Kaya yung gossip, dyan yung pasok. May narinig ako kahapon na preaching, kwento lang naman to nung preacher, sabi niya gano'n, meron daw 3 na mga Christians nagkukwentuhan ng kanilang struggles sa sin, struggles of the flesh. Sabi nung isa, kapatid, ipanalangin niyo ako kasi I struggle sa bisyo, nahihirapan ako tumigil sa sigarilyo. Talagang, closet smoker. Pag wala ng ibang mga tao, I still smoke, I destroy my lungs. Sabi ng dalawa, bro, we'll pray for you. Sabi nung isa, ako naman mga kapatid, i-pray niyo ako kasi I have a poor control sa aking sexual desires. So I watch porn, kahit may asawa na ako, kahit wala kang asawa, bad yun. Okay. Sige, pray niyo ako. Sige, bro, pray ka namin. Yung pangatlo, tahimik lang, di siya makapagsalita na. Sabi ng dalawa, anong ipipray namin sa'yo? Sabi niya ganon, pray niyo ako kasi hirap talaga ako sa gossip eh. Kanina pa ako nakangati, umalis dito eh. Gusto kong ikwento sa iba, yung mga problema ninyo. So, kung ano man yung struggle ninyo, at sigurado kung may struggle tayo dyan, at least isa meron tayo dyan. Again, yan yung entry point ng mundo to mold us. Yeah, yung awareness, appetites, acquisitions, ambitions. Diyan pumapasok. Yun yung pinakadahilan why you will commit fornication, adultery, pagnanakaw, pagsisinungaling, manipulation, yung nabanggit natin, yung gossip, alright? At yung mga bagay na yan, dahil sa 3 na ito. Kaya you need to be aware. Okay, sa inyong mga sarili. Alright. It's about securing your own position, reputation, and glory. Alright? Anong sabi dyan? It is the sin of the devil himself. Anong sabi ni Lucifer? I want to be like God. Hindi like God na may kagayan Diyos sa kanilang pag-uugali, kung hindi yung power. Sabing ganun sa isang quotation, if you want to know the person, give him power. If you want to know the person, give him power. Lalabas yung totoong ugali ng tao pag nabigyan ng kapangyarihan. Kaya yung sabi nila, nakakasira daw yung pera, nakakasira yung posisyon sa tao. No, it only reveals kung ano talaga yung laman. Ano yung mga forms ng bad ambition? Okay? Bad ambition, yung hustle culture, hustle. Lahat kailangan ganito. Kung may 9 to 5 ako, mamaya meron na naman akong 5 to 4. Okay? So lahat, hinahabol-habol mo. Hustle culture, kailangan, ano daw yung target ngayon? Ang target ngayon, maging contractor. Para 36 years old, pwede ka na mag-retire. Yun daw yun eh. Start early, start them young. Hustle culture. Ayan. Ambition na masama, spiritual pride. Gusto mo na ikaw yung may pinakamaraming alam. Hindi pwedeng iba mas alam. Pag may alam yung iba, sigurado mayroon kang mas alam sa kanya. Spiritual pride. Ayaw patalo ng alam. Okay? Personal brand obsession. May certain na image na gusto mong meron ang mga tao sa'yo. Ayan. Kaya nahihiwagian talaga ako doon sa talagang sobrang, nagbabranding sa social media. Ay ko, wow, nakakalungkot. Okay? Personal brand obsession. At saka yan, ito talaga, refusing correction. Pag di na makorek, obviously, that is a very sign of pride of life. So this is only few. So this is how Satan, this is how the world molds us. So we need to tell the world to stop. Okay? Bantayan natin itong 3 bagay na ito. Thirdly, ito pala. Holiness is not avoiding the world's mold, but embracing God's mind. Having the mind of Christ. Philippians chapter 2. Third, nais natin. Okay? Start. Gets mo na. Okay? So, nandoon ka na, nag-stop ka na. Okay? Kasi na-surrender mo na yung bodies mo. Nag-stop ka na sa gusto ng mundo sa buhay mo. Mag-start ka na ngayon ng change.
renewal of the mind. Ano sabi ng Romans 12 sa second part na phrase? But be transformed by the renewing of your mind. Sa pagbabago, pag-aayos ng isip. Yung word na transform po doon, ang Greek word na ginamit ay metamorpho. Metamorpho. Okay? Anong word niyan sa English? Yeah, metamorphosis. Okay? So, sa inyo na nagagamit yan pag nanonood kayo ng X-Men. Metamorphosis. Okay? Transformed. At yung word na metamorpho, transformed dito sa Romans 12, sa Gospels, mababasa natin yung metamorpho doon sa transfiguration Jesus. Sino familiar sa transfiguration? Okay, ano nangyari doon? Niyaya ni Jesus si Peter, James, John, pagkatapos umakyat sila ng bundok. Ha? Tapos, sabi ni Jesus, pray kayo. Ano nangyari kay Jesus? Na-transfigure. Metamorpho. Sino yung dalawa nakita pa nila? Si Moses and si Elijah. Wala, namangha si na Peter. Kaya sabi nga ni Peter, Lord, hayaan nyo ipagtayo namin kayo dito ng altar. Kasi nakita nila yung different figure ni Jesus, yung total change, yung metamorpho niya. Okay? So, transformation is similar to transfiguration. Okay? It's metamorpho. Bakit natin sinasabi po ito? Transformation, ito pala. Definition pala ng metamorpho. A radical, fundamental transformation from the inside out. Okay? A change in the very essence of a thing. Kaya sabi ko, sakto ito na yun. Sa kinakanta kanila nila Ate Che. Sakto ito. Okay. Transformation is not behavior modification, but heart and mind renovation. Okay? Dahil excited tayo na yung tao ay magbago, ang ginagawa natin, gusto natin magpalit ng ugali. Magbago ng pananalita, magbago ng kilos, ng pananamit, lahat yun okay. Pero hindi pwedeng baguhin yung tao from the outside papunta sa loob. Dapat mag-start saan? Diba? Nagamit ko to before na illustration eh. Yung kawayan, kapag pinutol-putol mo lang sa labas yun, ano mangyayari later on? Tutubo pa rin. Kaya nga ang kaway, hindi siya puno. Bush. Bamboo bush po siya. So pinutol mo, mamaya, gusto mong mawala talaga yung kawayan, kukunin mo sa ugat. Yung ugat ang aalisin mo lahat. So kahit po sa atin, it's not transformation, again, is not behavior modification. Babaguhin ko yung pananalita ko, yung ganito ko. Ang focus mo yung pagbabago ng puso, pagbabago ng isip, heart and mind renovation. Paano mo gagawin yan? Ipipray mo sa Panginoon. Magbabasa ka ng Bible. Okay? Aayusin ng Diyos. And before you know it, God has already renovated so much part of your heart and mind. Okay? Ano yan? Yung kamag-anak mo, na namatay, binisita ka ngayon, kasi, hindi totoo yun, nagiging paru-paro yung kamag-anak mo, Pag nakakita ka ng asong ligaw, ito na yung kamag-anak ko. Ba't lagi paru-paro? Biro lang. Yung word na metamorpho, or metamorphosis, perfect na perfect sa butterfly. Na? Okay. Metamorphosis ng butterfly. Bakit? Yung butterfly po, from earth to air. From caterpillar, okay, after a few days, titigil yan. Magsistay sa isang lugar, tapos magmumold siya as pupa. At alam niyo, habang nasa pupa siya, magiging parang sabaw siya sa loob. So totally, from a caterpillar, inside the pupa, yung sa chrysalis sinasabi, ay nagkakaroon ng renovation. Binabago yung essence ng caterpillar. So talaga hindi na siya magiging caterpillar. Ayaw ko na pala. Okay? Ano pa? Okay? Magkakaroon ng complete rewiring. Dati gumagapang, ngayon lilipad na. Dati gumagapang, lilipad na. Dati made for earth, ngayon made for air na. Gusto na ng Panginoon na ipapakita niya na yung kanyang ganda. Yeah. Okay? So, kagaya po ng caterpillar, tayo rin pong mga mananampalataya, tayo pong alagad ng ating Panginoon sa Kristo. Alright? Gusto ng Diyos magkaroon ng transformation. Again, heart and mind renovation, not behavioral modification. Okay? The very essence, magkakaroon ng change. Okay? Not just in appearance na para grabe, yung kabanalan niya nakikita sa pananalita. Sobrang bait, no? Kita nyo naman, hindi na nag-yosi. Ay, talaga naman, kita mo naman, no? Faith, no? Alright? Maganda yung lahat, pero you need to start sa core, sa heart. No? We are not just called to try harder. Kaya mo yan. Pag sumikapan mo, para maging good. Like a caterpillar na parang, subukan mo yung caterpillar, kaya mo yan, lipad ka na. Ini-encourage mo siya eh. No? Kaya mo yan. Hindi mo pwede encourage yung caterpillar kasi caterpillar siya eh. Hindi pa siya para lilipad. Kailangan niya muna na ma-transform. Kailangan niya mag-metamorphosis muna. So, we are called to be entirely remade. Okay? Mga kapatid, are you remade?
Or are you praying na, Lord, baguhin niyo yung isip ko, baguhin niyo yung heart ko? At kung sabihin ko lang po to sa inyo, ha. Alam niyo po, itong heart and mind renovation na gagawin ng Diyos, itong metamorpho, a little bit of warning, masakit. It's hard. Sabi ni Chuck Swindoll, kung kilala niyo siya, ano ba yung ni Chuck Swindoll program niya? Sabi ni Chuck Swindoll, if you are praying for God's will, if you are praying for growth, if you are praying for maturity, sabi ni Chuck Swindoll, prepare for storms. Prepare for storms. Kasi once you have finally decided na susunod ka talaga sa Panginoon at gusto mo magpa-remade sa Kanya, sobrang hirap. At marami talagang babaliin ng Diyos. Maraming sakit ka mararanasan. But just like the butterfly, after the process, you will fly beautifully. No? So how? Alam na natin? Bible reading. Okay? Listening to God's Word. Okay? Ano sabi ng Colossians 3:16? Let the Word of Christ dwell in you richly. Yung Word talaga ng ating Panginoon sa Kristo. There's no shortcut. No? It may take years. Okay? But that's fine. Prayer that aligns your will with God's will. Hahanapin mo yung kalooban ng Diyos. Okay? Ay, thank you, baby. Grabe naman smile yan. Thank you. Perfect, naligam ka. Parang alam niya, matanda yun, ha? Hindi pwedeng malamig. And of course, accountability in community. Ewan ko na mapansin nyo, paulit-ulit tayo actually. And I'll never get tired with these things. Lagi natin sinasabi na, anong gagawin para mag-mature? Para lumago sa faith? Paulit-ulit lang. Bible, prayer, community. Bakit ako paulit-ulit? Kasi judgmental ako. Judgmental ako na alam kong lahat tayo, okay, kailangan pa rin ito. Hindi ko na siguro gagawin ito, pero for example lang, magkwentuhan tayo ng devotion natin for this week. What will you share? Kung magkukwentuhan tayo, ano yung naging communication nyo ng Diyos? Ano yung napagkwentuhan yung very important to you this week? What will you share? Now, kaya lagi natin sinasabi, we do not want to be Sunday worshipers. Okay? We want to be lifestyle worshipers. Gusto natin maging lifestyle yung worship. Okay? Ngayon, just an encouragement. Okay? When you start your devotions, your Bible reading, your prayer life, magkakaroon talaga na ma-stumble ka minsan. My encouragement is balik ka lang lagi. Okay? Balik lang lagi, that's fine. That's totally okay. Okay? Pagka hindi ko maintindihan, okay lang yun. Mas marami kang maintindihan sa Bible, huwag kang maglala. Okay? Magbasa lang. Mag-aral lang. Nahihirapan ka pa mag-devotion, makinig ka ng preaching. Spotify, YouTube, Facebook, okay, websites, sobrang dami. Busy ka? While on the go, listen. Marami kang ginagawa? Habang may ginagawa, listen. Sobrang dami ng paraan. Again, I am encouraging everyone, okay, to be not Sunday worshipers. Okay, and finally, last na ito. Okay, then we seek. Right? Ano ulit yung una? Surrender. Kailangan mo i-surrender mo na yung life. Required yun. Hindi magsa-start yung ibang steps kung hindi ka muna mag-surrender ng body, ng sarili. Anong sumunod? Stop. You need to stop the mold of the world. Dapat tigil na ito. If the world is shaping me, I should be aware of the entry points. The appetites, the acquisitions, and the ambitions. Alright? Then, after you stop, you start renewing. Ito na, mag-renew na ako ng mind ko, Lord, help me. I have not been obedient with these spiritual disciplines. Help me now. It's not too late. Okay? I am a teenager. I am a young adult. I am in my 50s, in my 60s. That's fine. For sure, naniniwala ako. Sino nakakilala kay Colonel Sanders? Si KFC, di yung totoong pangalan niya. Di ko malala pangalan niya si Colonel Sanders. Alam niyo kailang taon siya na-save? Nasa 70 na. Kaya sabi niya gano'n, nung ini-interview siya, nung 81 years old siya, tinatanong siya ano doon yung ipapapasalamat niya. Sabi niya, maraming salamat. By age 70, naligtas ako. I hope it was sooner. But I'm still glad na I met Jesus Christ at that age. At kahit na late niya na, quote-unquote, late niya na nakilala ang Panginoon, he started at that point ng growth niya. And yung business niya talagang dedicated para sa Panginoon. No? So anyway, that's you start. You start, mga kapatid. Tomorrow you start, Tuesday you start. Nag-fail, the Thursday start ulit. Laging start, restart na lang.
Pwede ma-start. Then finally, seek God's will. If you have done the 3 steps, you'll be able to find the 4th step, seeking God's will. Okay? Para hindi tayo ma-confuse sa mundo. So that you may discern what is good, pleasing, and perfect will of God. Okay. So, when yung minds natin, nare-renew na sa biyaya ng Panginoon, alright, sa mga spiritual disciplines, doon na mag-start na yung discernment. Ano yung discernment, mga kapatid? Discernment is spiritual wisdom. Okay? Nagkakaroon ka ng discernment kung ano yung mali, kung ano yung tama. Spiritual wisdom. Pag nare-renew na yung mind. You will not have spiritual wisdom. You will not have discernment if the mind is not renewed. Okay? Ngayon, ano na mangyayari? You will know what is good, sabi ni Paul. You will know what is pleasing or acceptable to God. Alright? When your mind is renewed, na meron ka ng spiritual discernment, malalaman mo na yung kalooban ng Diyos. It becomes easy. Diba minsan you catch yourself na, ano bang gusto ng Panginoon? Ano ba yung gusto ng Panginoon mangyari sa buhay ko? O, ito lang. Una, gusto mo malaman kung anong calling mo, kung anong plano ng Diyos sa buhay mo, basa ka muna ng Bible. Yun talaga ang unang kalooban ng Diyos. Okay? Gusto mo malaman kung anong next step sa buhay mo, magbasa ka ng Bible. Mag-devotion ka. Maniwala ka. Okay? When the mind is renewed, discernment is sharpened. You will know what is good. You will know what is pleasing or acceptable. You will know the perfect will of God. Huwag ka muna maghanap na, ano makalooban ng Panginoon sa akin? Pangarap ba ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon sa atin, magpastor ako, maging missionary ako, maging kung ano man, no? Hindi, ito muna. Alright? Ngayon, magkakaroon na nakukontrahin mo na yung mundo. Bakit ano sabi ng mundo? Follow your feelings, follow your heart. Lagi natin sinasabi yan. Ang mangyayari na ngayon, you will know what the Bible is saying. At sabi na ni Apostle Pablo, 1 Thessalonians 5:21, ano yun? Test everything. Sabi ni John the Beloved, test every spirit. Ngayon, whether yung tao sabihin niyang Christian siya, whether yung program sabihin niya para sa Diyos, kahit ano yan, when your mind is being renewed, magkakaroon ka ng spiritual discernment. False, this is error, this is heresy. This is truth. This is God's will. This is what pleasing to God is. Okay, magkakaroon ka na ngayon ng wisdom. Okay, madali ka na nako-correct. Mas madali na ngayon na malaman kung ano yung next step sa buhay mo. When the mind is renewed. At maniwala ka sa akin, you will not know the perfect will of God. You will not know the next steps of your life. It will not be clear to you if your mind is not renewed. At lagi itong sinasabi ng mga tao, I am confused. Naguguluhan ako, kuya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Babalik lang ulit ako. Basa ka lang ng Bible. Alam kong cliche yun. Basa ka ng Bible. Mag-pray ka, mag-devotion ka. Yun lang talaga. Okay? Pag alam mo na yung puso ng Diyos, mas madali mag-desisyon sa buhay. Okay? Kaya ito yung aha natin for this point. Sa last point natin. Decision making becomes clear when filtered through God's Word. Dahil rin yun na yung mind, ay, ito. Ayaw to ng Diyos sa buhay ko. Ay, ito. Kaya ako nagkamali dito kasi kulang yung prayer ko eh. Ay, ito yung nangyayari sa buhay ko. Tingin ko, ito yung tinuturo sa akin ng Diyos. Siguro, itong bad experience ito, this is for my learning. It becomes easier for you kasi renewed na yung mind. Okay? So, ayan. Something to meditate. Am I making life choices based on cultures of this world's pull or God's revealed will? Yung revelation ng Diyos, andyan na, yung Bible. Okay? Let's end with this. Okay. Daily choice. 4 na R, which is actually yun yung 4 na S. Holiness begins with relinquishing yourself to God, or when you offer yourself to God, when you surrender yourself to God. It continues with resisting or stopping the pressure of the world. Okay? Pangatlong R, it deepens as you are renewed by God's Word. When you start renewing your mind, and it matures when you recognize God's will, when you seek God's will. Dito mo nangyayari yung tawag natin na 4-step movement. Okay? Meron palang 4-step movement para ako ay maging banal, para yung lifestyle ko ay ma-change? Yes. Yung 4 na yan. Alright? Balikan natin si Daniel. Sino si Daniel? Ex ni Catherine. Hindi. Si Daniel, sa book of Daniel, okay, yung prophet. Okay. Like Daniel, tsaka yung friends na. Sino yung friends ni Daniel? Aljo Atayde, si Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Okay, doon sa Babylon. And you know the story. At the young age, they were disciplined. They were able to, Tignan nyo Okay. Ano yung unang S? They were able to surrender themselves to God as living sacrifices. They were able to
stop the world's mode at the young age. They were able to start, di ba? Tuloy-tuloy yung inaalam nila tungkol sa kalooban ng Diyos. Yung prayer life ni very disciplined in his prayer life. And they seek God's will. They recognize, ito yung iris, ito yung gusto ng Diyos. Just like Daniel and his friends. We may live in a culture at kinukumbinsi tayo na to conform. Nagayahin lang sila. Okay? Pero sa pamamagitan ng banal na Espiritu, we are very privileged in this new covenant. Okay, this is the only time or the only dispensation na ang banal na Espiritu ay pinapadala ng Ama at ng Anak para nang sa ganun ay manahan po sa atin. And so through the power of the Holy Spirit, ano yon? Nagiging set apart tayo. We become different but not weird. Okay? Alright. Yan. Set apart, not blended. Alright? Here's the final challenge. Is my mind being shaped more by the world or by the Word? Is my mind being shaped more by the world or by the Word? And my prayer again is, mga kapatid, that we start the 4 movements na yan. Okay? Yung 4 steps na yan. Let me close with this statement. Holiness is not just about avoiding sin. Holiness is not just about avoiding sin. It's about a renewed mind that thinks and lives God's way every day. Okay? Thinks and lives God's way every day. Yan po yung 4-step movement of holiness. Let's